Ayan, good morning. Good morning mga idol. Welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Bueno mga idol, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. At nagpapasalamat ako ng marami doon sa ating mga bagong subscriber dyan, sa ating mga bagong viewer. Hindi ko man mabanggit mga idol ang inyong mga pangalan, ay nagpapasalamat ako sa inyong lahat. At shoutout nga pala sa inyo. At naway, nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Bueno mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin, may kaugnayan pa rin ito sa Iglesia ni Cristo dahil alam naman natin na popular ngayon at patok sa social media ang tungkol sa Iglesia ni Cristo. Kaya naman tatalakayin lang natin yung ilang bahagi na aking nalalaman tungkol sa Iglesia ni Cristo. May mga nagtatanong din kasi mga idol na bakit daw sa Iglesia ni Cristo ay maraming bawal tulad ng pagkain ng dugo at pagsamba sa mga ribulto o ano pa mang mga santo. Bukod pa dyan, bakit daw ang Iglesia ni Cristo kapag sa halalan o yung botohan, parang wala raw kalayaan na pumili ng sarili nilang kagustuhan na iboto. Pero lahat ng yan mga idol, papaksayin natin. Salamat ng marami doon sa nagtanong. At umpisahan natin doon sa sinasabi na bakit daw maraming bawal sa Iglesia ni Cristo tulad ng pagkain ng dugo. Alam niyo mga idol, yung pagkain ng dugo, hindi lamang sa Iglesia ni Cristo ibinawal sa lahat ng tao. Oo, ano man ang relihiyon mo, ano man ang ano mo, kasama ka sa pinagbawalan kumain ng dugo. Bakit? At nakalagay kasi sa Biblia, makakain nyo ang lahat ng laman, datapat ang dugo na siyang buhay, huwag nyong kakanin. Yan, tanong, kanino binawal? Sa iglesia lang ba? Hindi. Lahat ng tao binawalan. Ang sabi nga makakain nyo ang lahat ng laman. Ibig sabihin, anumang uri ng karne yan, anumang uri ng ano yan, pwedeng kainin. Datapat, sabi niya, ang dugo na siya niyang buhay, huwag niyong kakanin. Di ba? Tama? Nasa Biblia yan, mga idol, hindi ko lang matandaan kung anong talata yan. Pero nasa Biblia yan. At ito pa sabi, kung kayo ika ay papatay ng anumang hayop, itigis ninyo ang dugo sa lupa at takpan. Yon ang utos para wag mong makain ang dugo. Yan lang mga idol, wag naman sasama ang loob ng iba natin mga kababayan dyan na kumakain talaga sila ng dinuguan. Sabi nga, napakasarap. At ang sabi pa nga, kung ano yung masarap, yun ang ayaw kainin ng mga iglesia. Bagay, hindi natin sila masisisi mga idol dahil kinagis na yan kinamulatan na yung pagkain ng dugo. Pero pag sinuri mo ang Biblia, bawal. Hindi lang ang iglesia ang binawalan. Lahat ng tao na kanyang nilalang, pinagbawalan niyang kumain ng dugo. O yun, doon sa unang tanong na bakit bawal kumain ng dugo, sana doon sa mga nakakapanood ng video ito, nakuha nyo ang kasagutan. Di ba tama? Ngayon, doon sa pangalawang tanong, bakit naman daw bawal sa iglesia yung pagsamba sa mga ribulto o yung mga anumang mga santo na tulad ng ginagawa ng ibang relihiyon na sinasamba nila ito. Alam nyo, idol, pag Biblia susuriin, bawal talaga, hindi lang sa iglesia. Lahat. In general din, binawalan. Anong prueba? Ang sabi nga sa Genesis, huwag kayong gagawa ng anumang larawan o inanyuhan
sa lupa man o sa langit. Sapagkat, at huwag niyo silang sasambahin, sapagkat akong inyong Diyos, mapanibuguin sa lahat. Ibig sabihin lang, mga idol, ang Diyos mismo ang nagbawal na sambahin ng anumang uri ng ribulto o mga larawan. Dahil sabi nga niya, huwag kayong gagawa ng anumang uri ng larawan na nasa langit, ibig sabihin, mga angel man yan, kung ano man yan, at nasa lupa, huwag niyo lang sasambahin, sapagkat ako yung Diyos, mapanibuguin sa lahat. Di ba? Tama? Ayun, sana kung mapanuri kayo sa Biblia, hanapin nyo na lang. Dahil nga ako, hindi ako matandain kung anong sitas yan, kung anong talata yan. Pero, nababasa ko rin yan. Dahil mga idol, nagbabasa rin ako ng Bible eh. Ayan, ano pang prueba na bakit binawal ng Diyos yung pagsamba sa mga ribulto, mga ano? Kasi nga, sabi nga sa Biblia din, sambahin natin ang ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Di ba? Ang ating Panginoon Diyos, sino man, wala pa nakakita sa Kanya. Di pa natin nakikita ang ating Panginoon Diyos sapagkat siya ay Espiritu. Maging ang ating Panginoong Kristo, sinabi yan. Sabi niya, masdan niyo ko, hipuin niyo ko, sapagkat ang isang Espiritu ay walang mga laman at mga buto na gaya ng nakikita nyo sa akin. So, ang ating Panginoong Diyos, Espiritu. Kaya nga sabi niya, sambahin ang ating Panginoong Diyos sa Espiritu at katotohanan. Di ba? Tama? Yun mga idol. Kaya, huwag naman ma-offend yung iba natin mga idol dyan na sumasamba sa mga ribulto, sa mga ano. Hindi ko kayo kinukontra doon sa gusto nyo kasi kinagis na yan eh. So, majority ang sumasamba sa ganyan. Kaya lang, doon sa mga nagtatanong ha, sinasagot lang natin na nakabase sa Biblia, di ba? Yun mga idol. Ngayon, doon sa pangatlong tanong, bakit daw ang mga iglesia ni Cristo pagdating ng botohan, tila walang kalayaan pumili ng kanilang kandidato na gustong iboto. Di ba? Alam niyo mga idol, sa totoo lang, tayo mga tao, meron talaga tayong gustong iboto pagdating ng halalan. O sa sarili natin. Kaya lang kasi sa mga iglesia ni Cristo, mga idol, meron silang tuntunin na sinusunod. At yun ang hindi natin pwedeng pigilan sa kanila. Oo, dahil kasama yon sa pagkakaisa. Meron silang tuntunin tungkol sa pagkakaisa. Kasama sa pagkakaisa yung pagboto. Kaya kung ano ipinasya ng kanilang pamamahala tungkol sa pagboto, yun ang kanilang sinusunod. Nabanggit ko na sa una kong video yan, kung meron mga tumataliwas dyan, mabibilang mo sa daliri mo. Ang hindi, susunod. Di ba? Tama. Yan, ganyan mga idol. Kaya yung mga nagtatanong sa atin tungkol sa mga ganyang bagay, sana naunawaan nyo yung ating pinag-uusapan. Di ba? Tama mga idol? Ngayon, dagdagan pa natin yung ibang issue tungkol sa iglesia. Alam nyo, maraming mga ipinupukol sa iglesia na naayon naman sa Biblia. Nabanggit ko na nga yan sa mga una kong video, ang iglesia ni Cristo, nakabase sila sa banal na kasulatan. Kaya pag wala sa banal na kasulatan, hindi na sinusunod. At kung bawal, tulad nga ng pagkain ng dugo, bakit nila hindi sinusunod yun? Bawal eh. So, bukod sa wala sa Biblia na kumain ka ng dugo, bawal. Bakit hindi dapat kainin ng dugo? Tinuro ba kung paano hindi mo makakain ng dugo? Tinuro. Sabi nga kung papatay kayo ka ng hayop, itigis nyo ang dugo sa lupa at takpan. Yon ang malinaw na kautusan para wag makain ng sinumang tao yung dugo ng hayop. Sapagkat ang dugo, sabi niya, na sa inyang buhay, huwag niyong kakanin. Ito tanong ko mga idol.
Halimbawa, ikaw, sa araw ng kaligtasan ng ating Panginoon, kinain mo na yung buhay na siya, yung kinain mo ng dugo na siya mong buhay. Kinain mo na yun. Ano pa magiging buhay? Paano ka pa maliligtas? Wala na yung dugo na dapat magliligtas sa'yo. Kinain mo eh. Diba? Ganon mga idol. Kaya yung mga tuntunin ng Iglesia ni Cristo, huwag natin silang babatikusin sa ganon. Kasi kung kinagis naman natin yung mga ganung bagay na kumakain ng dugo, pag binasa sa Biblia at natutunan mo na, huwag mo nang gagawin. Tulad ngayon, kung sino man sa inyo, mga nakakapanood ng video ito at nalaman nyo na kung bakit binawa ng dugo, huwag na kayong kakain. Bakit? Ang sabi pa sa Biblia, narito ang bayan ko nagkakasala dahil sa pagkain nila ng dugo. O, di ba? Alam niyo ba yung unang bayan ng Diyos kaya nasumpa yun dahil dyan sa pagkain ng dugo? Sabi nga ng Diyos, narito ang bayan ko nagkakasala dahil sa pagkain nila ng dugo. Kaya mahigpit talaga na pinagbabawal ng pagkain ng dugo. Unang-una, ang pinanubos ng ating Panginoong Jesucristo sa kasalanan ng tao, yung kanyang dugo. Di ba? Pagtubos yan, buhay yan. Kinakain mo. Ano pa pagtutubos sa'yo? Although hindi naman dugo ng mga hayop ang pinantutubos sa kasalanan, dugo ng ating Panginoong Jesucristo ang ginamit na panubos, pero ang pinag-uusapan, dugo. Bawal. Di ba? Yun. Kaya mga idol, ako dati, kumakain din ako ng dugo. Matakaw ako dyan sa dinuguan. Pero nung malaman kong katotohanan tungkol dyan, bumitaw na ako. Bakit? Habang kumakain ka dyan, patuloy ang iyong nagagawang kasalanan. Di ba? Kaya yung mga nakapanood ng video nito, tungkol dyan sa ganyang pagbabawal, huwag nyo lang gagawin. Para kahit paano naman, malugod ang Diyos sa inyo. Di ba? Hindi ka man Iglesia ni Cristo. Kapag sinunod mo yung kautusan sa Biblia, baka maawa ang Diyos, tawagin ka sa loob ng Iglesia. Di ba? Tama? Tulad ng mga sumasamba sa ribulto. Hindi lang naman Iglesia ni Cristo ang pinagbabawalan. Lahat ng pagbabawal, hindi lang Iglesia ni Cristo ang pinagbabawalan. Kaya lang, ang Iglesia ni Cristo ang pangunahing sumusunod sa mga kabawalan. Di ba? Tama? Kaya nga, dyan hinahangaan ng Iglesia ni Cristo pagdating sa mga pagbabawal. Talagang number 1 silang sumusunod. Maging sa ating pamahalaan. Pag ipinagbawal ng pamahalaan, basta hindi na makakalabag sa Biblia, sinusunod ng mga Iglesia ni Cristo. Pero pag ang ipagbabawal, labag na sa kautusan ng Diyos, dyan mo hindi mapapasunod ang Iglesia ni Cristo. Tandaan nyo yan mga idol. Ngayon, doon sa mga pagboboto nga naman, wala raw kalayaan. Meron. Bakit wala? Ang tanong, kapag hindi mo ba binoto yung gusto mong iboto at sinunod mo yung kautusan ng pamamahala sa iglesia dahil sa pagkakaisa, ang tanong, nalugi ka ba? Hindi ka malulugi. Bakit? Nalugod pa ang Diyos sa'yo. Bakit? Sabi nga huwag ang kalooban ko masunod. Yun yung mga tunay na lingkod ng Diyos. Sinasabi niya, Ama, layo mo sa akin ang mga bagay nito. Datapwat wag ang kalooban ko ang masunod. Sinasaalang-alang kasi ng mga Iglesia ni Cristo yung kalooban ng Diyos, hindi yung kanyang sariling kalooban. Yung pagboto, sarili nating kalooban yun. Kaya nga sabi nga, bakit walang kalayaan daw? Nawawala ng kalayaan ng mga botante ng Iglesia ni Cristo. Diba? Kasi sariling kalooban mo yung gusto mong iboto Pero ang sabi, wag ang kalooban ko ang masunod. Ano ba kalooban ng Diyos? Yung pagkakaisa. Kalooban ng Diyos yun. Na magkaisa kayo. Diba tama?
Doon nga sa ano yung mga pagsamba ng mga Diyos-Diyosan akala nila ang binabawalan lang sa ganyan, mga iglesia. Hindi, lahat ng kabawalan na nakalagay sa Biblia, in general, lahat, saklaw, hindi lang iglesia ni Cristo. Kaya nga lang, ang nangyayari, iglesia ni Cristo ang pangunahing tagasunod sa mga kabawalan na nakalagay sa Biblia. Yan ang totoo, mga idol. Kaya maraming umaangat sa iglesia ni Cristo pagdating sa mga batas kautusan, lalo na't nakalagay sa Biblia. Di ba? Meron nga tayo na panood na vlogger dyan tira ng tira, tinitira yung mga individual na iglesia ni Cristo Kesyo baka iglesia-iglesyahan lang daw, hindi sumasamba. Bakit daw hindi alam yung dinideklara ng pamamahala? Dahil baka raw hindi sumasamba. No. Yung deklarasyon, kagaya ito yung napipintong rally. Kung yan man diniklara ng pamamahala sa iglesia, dapat yan sinisirkular sa pagsamba sa kapilya. May mga kapilya na hindi naman sinisirkular yan. Para mapasunod mo ang isang kapatid doon sa mga kautusan, sinisirkular. Oo, katulad ng iglesia dito sa amin, tinanong ko siya, matutuloy ba rally nyo? Anong sabi niya? Walang circular sa amin. Oo. Ngayon, kung napapanood nyo naman sa mga ibang nagbablog, sa ibang na dinideklara ng iglesia ni Cristo, yung pagrarally, sa inyo yun. Oo. Pero doon sa mga tunay na iglesia ni Cristo na galing sa pagsamba, kung walang diniklara sa pagsamba, o sinirkular, wala talaga. Di ba? Kaya yung vlogger na yun, tira lang ng tira. Kaya raw, iglesia-iglesyahan. Sabi pa niya, sumamba kayo. Dumalo naman kayo. Bro, ang iglesia ni Cristo, hindi mo na kailangang utusan. Talagang tuntunin na yan. Dumadalo sa pagsambayan. At kung may mga totoong sinasabi ka na iglesia-iglesyahan lang, hindi yan magtatagal. Ihahayag ng Diyos yan. Oo, huwag mong pangunahan ng Diyos sa paghahayag ng mga sinasabi mong iglesia-iglesyahan lang, hindi tunay na iglesia. Dahil hindi tunay na iglesia, sa ayaw at sa gusto mahahayag, matitiwalag yan. Ganyan mga idol, di ba? Tama? Oo. Kasi yung tiga rito sa amin kung nababanggitin ko anong lokal hindi, wala raw sinisirkular sa kanila sa pagsamba. O paano nila malalaman na merong deklarasyon ng pamamahala ng iglesia na magrarally? Di ba? Kung meron man nagdideklara niya sa mga vlog-vlog ganito, sa mga siguro kanila yon. Pero ang the best niyan, pumunta ka sa pamahalaan, tanong mo, doon ka magtanong. Di ba? Dali. Yun nga mga idol yung mga kapatiran sa iglesia na iglesia ni Cristo, hindi lang talaga sila mahilig sa gulo o ano pa man, kahit binabati ko sila. Yan ang isang bintahe sa iglesia ni Cristo na kahit batikusin mo, hindi siya gaganti sa iyo. Dahil nga nakalagay sa Biblia rin na tinutupad ng mga iglesia ni Cristo. Ang sabi, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya yung mga bumabati ko sa iglesia, natutupad sa kanila yung sinabi sa Biblia, hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Di ba? Ganon, yan ang isang tuntunin na talagang tinutupad ng iglesia ni Cristo. Pero may mga iglesia ni Cristo na papatulang ka. Oo. Kasi tao lang din yan nasasaktan, may damdamin. Kaya kung halimbawa yung iglesia ni Cristo na yung dating barumbado, tapos hindi pa siya masyadong lapat sa iglesia, papatulang ka nun. Oo. Kasi yung mga pagbabatikos, dapat inilalagay sa lugar.
Di ba tama? Bago mo batikusin ang isang iglesia ni Cristo, alamin mo muna yung sitwasyon nung binabatikos mo. Maganyan, wala namang circular sa pagsamba nila na ganun. O, tapos uhusgahan mo na hindi yata sumasamba yan, hindi dumadalo. Iglesia lang yan. Diba? Tama? Ang sabi nga, ni Freddy Aguilar, huwag kang tira ng tira. Diba ganon? Yan na, nagkakakwentuhan lang naman tayo tungkol sa paksa ng iglesia. Lahat kayo, idol ko. Sino man sila ng mga vlogger, nakapwa ko, idol ko kayo. Oo, kasi tayo bilang vlogger, ang layunin natin makapagbigay ng magandang impormasyon sa ating mga viewer, sa ating mga mamamayan. Hindi yung titira ka na makakasikit ka ng damdamin ng kapwa. O, ano magandang impormasyon ang naibigay mo ron? Di ba? Pinahintulutan tayong gamitin ng social media sa tama at mabuting paraan. Di ba? Hindi yung makapag-vlog ka lang kahit na wala kang pakialam kung masagasaan man, kung may masasagasaan sa mga sinasabi mo. Hindi ganun. Mga idol. Kaya kailangan konting ingat tayo sa ating mga, ikaw na rin ang may sabi, konting ingat sa mga binibitawang salita. O, di ba? Kaya kung may nakikita ka mang mali sa Iglesia ni Cristo, yun ang dapat mong batikusin kung talagang totoong nakikita mong may mali siya. Di ba? At kung may mali yun, sumbong mo sa mga may tungkulin sa iglesia, itong kapatiran nyo, ganyan, ganun, nakita ko, ganun. Susuriin naman yun eh. Hindi naman agad yun aanuhin ng iglesia eh. Kasi sa iglesia ni Cristo, mga idol, may sumusubaybay sa mga kapatid na gumagawa ng taliwas. Kaya nga meron kami kasamahan dito na iglesia ni Cristo eh. Laging dinadalaw. Sabi ko pa sa kanya, ba't lagi may nagpupunta sa inyo dyan? Ang sabi niya, dinadalaw sila ng may tungkulin. Ganyan pinangangalagaan, idol, na mga may tungkulin ang kanilang nasa sakupan. Oo, unang-una, halimbawa, kaya nga ang pintas ng iba, ayan dinalaw na naman hindi nakasamba, magmumulta yan. Sipin mo yung mga batikos na ganun. Pero pag tinanong mo yung iglesia ni Cristo, kaya ka raw dinalaw dahil hindi ka nakasamba. Totoo bang may multa? Mabuti pa nga yung mga hindi iglesia ni Cristo, alam nila yung multa-multa tungkol sa hindi pagsamba eh. Mga idol, ganito yun. Ayon doon sa iglesia ni Cristo na nakakausap at nakakakwentuhan ko, dinadalaw sila ng nakakasakop sa kanila na may tungkulin dahil para malaman kung ano sitwasyon. Baka mamaya merong may sakit, kaya hindi nakasamba, may problema. Ganon. Hindi ko mo dinalaw eh. Tsaka pag nalaman ng isang may tungkulin na ikaw gumagawa ng katiwalian, papayuhan ka muna noon bago ka iulat. At pag hindi ka nakinig sa payo, iulat ka. Pag iniulat ka, pupuntahan ka ng, kung hindi manggagawa, ministro, kakausapin ka. O kaya ipapatawag ka sa kapilya, sa bahay ministerial, kakausapin ka ng destinadong ministro. O, kinausap ka, sinabi sa iyo yung tama, pinayuhan ka, patuloy ka pa rin doon sa ginagawa mong taliwas o mali. Baka magugulat ka na lang, pagsamba mo, sirkulado ka, tiwalag. Ganon sa iglesia ni Cristo, mga idol. Tinitiwalag yung mga miyembro na taliwas. Kaya yung mga hindi sumasamba, kung tawagin sa iglesia daw yan MS, madalang sumamba. O kaya TS, tigil samba. Ayun, pag tumagal na natili sa ganun yun. Hindi man sirkuladong itiwalag yun, tatanggalin sa talaan yun.
tinatanggal daw yun sa talaan, yung ganun. Kaya sa Iglesia ni Cristo, ako hindi ako basta-basta pumupula sa Iglesia ni Cristo. Kasi may mga iglesia tayo ni Kristong kaibigan at nalalaman natin yung sitwasyon nila. Oo. Kaya bibiliban mo nga, dito sa amin maraming iglesia ni Cristo eh. Binabatay ko sa mga kapitbahay, tinitira ng mga pero hindi mo makitang gumaganti. Oo. Maliban na lang personalin mo siya, awayin mo ng personal sa kanyang bahay, diba, usapan na yun, siyempre. Diba? Ganon. Pero yung bati-batikos lang, hindi ka papatulan ng Iglesia ni Cristo sa ganon. Maliban na, makatagpo ka ng Iglesia ni Cristong barumbado. Ayun. Kasi ang Iglesia ni Cristo, hindi yan basta-basta papatol sa walang kabuluhan. Oo. Kahit na batikusin mo ng batikusin yan. Lalo't alam naman yan na yung binabatikos mo sa kanya, hindi totoo. Eh, pinapasa Diyos na lang nila yun. Di ba, tama mga idol? Yan, tayo naman nagkukwentuhan lang tungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa Iglesia ni Cristo. Alam niyo mga idol, hindi ako nagbablog ng tungkol sa Iglesia ni Cristo. Oo, ibang linya ko sa pagbablog. Kaya lang, sa mga napapanood ko, sa social media, lalo sa mga YouTube, puro Iglesia ni Cristo ang topic. Kaya parang nainganyo rin ako na itapik ko rin sa mga pagbablog ko ang tungkol sa iglesia dahil marami akong kaibigang Iglesia ni Cristo at alam ko yung kanilang sitwasyon. Oo. Siyempre bilang kaibigan natin sila, kakakwentuhan tayo. Kaya lang may mga sekreto ang Iglesia ni Cristo na hindi pwedeng ikwento sa'yo kahit kaibigan mo yan. Oo. Yung mga masiselang bagay. Pero yung mga simpleng bagay lang na itatanong mo, sasabihin sa'yo yun. Kagaya ng bakit bawal yung pagkain ng dugo, bakit bawal yung pagsamba sa mga doktrina yun eh. Sasabihin sa'yo yun, totoo nun. Pero yung internal na usapin sa loob ng iglesia, hindi pwede yun. Kumbaga, confidential na yun. Kaya nga yung mga rally-rally ng ganyan, dito marami Iglesia ni Cristo, ilan ang tinanong ko. Wala silang alam na may deklarasyon. Oh. Kasi nga, hindi raw sinirkular eh. Kasi pag nag-declare, ang pamamahala, sirkulado sa bawat kapilya. Ayaw ko lang sa ibang lokal kung sinirkular na yan. Pero dito sa lokal dito, ng mga kakilala ko Iglesia ni Cristo, wala silang sinasabi na pero natutunugan nila. Kaya nag-aantay na lang din kung magiging hudyat. Nangyari na noon yan mga idol ng panahon ni Era, pinaikwento ko na yan eh. Walang sirkulado na sasama ang Iglesia ni Cristo sa peace rally. Pero alam nyo mga idol, ang Iglesia ni Cristo bago sabihin sa mga kapatid yung mangyayari, last 2 minutes. Oo. Minsan, house to house yan na may tungkulin, sinasabi. Oh, meron tayong ganun. Sikreto. Kita mo nung mga nakaraan na ang dami nagbulgar, ang dami naggayag, magrarally Iglesia ni Cristo sa gantong petsa, magrarally Iglesia ni Cristo sa gantong araw. Natuloy ba? Di ba hindi? Oh. Kasi yan, hindi man circular sa kapilya yan, may mga tungkulin na magtitimbre sa kanilang mga nasasakupan. Di ba? Ganon ang mga Iglesia ni Cristo, mga idol. Bueno salamat ng marami at sinamahan nyo ako sa maikling programa natin ito. Sana mga idol, sundan nyo pa yung mga susunod natin tatalakayin. Habang may issue sa Iglesia ni Cristo, tatalakayin natin yan. Oo. Kaya sana huwag mo open sa akin yung mga, lalo yung mga hindi iglesia, huwag kayo mo open sa akin. Baka akala nyo, kinakampihan ko iglesia. Hindi. Nasa neutral tayo. Di ba, tama? O paano? Kung may mga tanong kayo, lagyan nyo rin dyan sa comment section. At kung meron kayong mga comment, lagyan nyo rin dyan. Salamat nga pala ng marami dito sa mga nag-comment sa una kong video.
At sana, sa mga susunod pa natin video, muli ko kayo makasama. Bueno ha, ito muli, ito po muli yung lingkod si Boyet ng Vlogs TV. Pasamantalang, nagpapaalam. Ito muli, paalam!